Mag-react muna tayo dito. Oh. General Torre, pasok! Manager Nicolas Torre III. Good morning, sir. General. Ay, ayun. Nawala ka agad. Baka Good morning, Ay, Iga. okay, Good morning, Ma'am Connie. Ay, Good maraming morning salamat po sa inyo. Ang ganda ng kwentuhan natin kahapon, ha? Oo nga. Sir, Yes, sir. ito na ang ating sinasabi nga ngayon pong unang araw nung confirmation of charges hearing po sa At ICC. halos mag-iisang taon, isa ho kayo sa instrumento. Mm-mm. Kaya ho nasa dihig ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi pa rin, kine-question pa rin po hanggang ngayon, hindi ba yung legalidad po ng pagkakaaresto? Kidnapping pa rin. Nasa Mm. Supreme Court may nag-file na mga kaalyado niya. May mga thoughts ho ba kayo ngayong ito'y nangyayari na, no? At na, kumbaga, Babasahan na ho siya ng siya. sakdal. Mm-mm. Yes, Sir Igan and Ma'am Connie. Regarding naman sa confirmation hearings na yan, malinaw sa atin na ito ay isang seryoso at formal na proseso ng batas. Yari. Ayan ang bangungot ni... Ayan pa si General Torre, oh. Putek ka. Binaboy ka lang. Ayop ka kung di ka tanga. Aray ko. Putek. Biro mo, talaga matapang. Pinagtulong-tulungan. Anak mo, Miguel Dea. Ikaw, Hanilet. Putek, hindi na pasindak sa inyo mga tiga-Dabaw. Mga bobo kasi kayo, eh. At dapat na ito igalang natin lahat. Yung papel ko naman doon sa pangunguna ng pag-aresto at pagpadala kay former President sa Hague, ginawa ko lang naman yon bilang pagtupad ng tungkulin. Tama. Professional, naayon sa batas, walang halong personal na motibo. Mhm. Ang papel ko lang ay patupad ang batas at hindi husgahan ang kaso. Mhm. Sa nangyayaring confirmation hearings ngayon, una, nakikiramay ako sa mga pamilya ng biktima. Ano man ang panindigan ng bawat isa sa usaping ito, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang sakit at pagdurusa ang kanilang dinanas. At sila talaga ang apektado nito kasi sila nga nag-file ng kaso na ito. Mhm. Ang mga ganitong proseso ay alam natin, hindi madali. Ngunit ito ay umiiral upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat na marinig sa ilalim ng batas. Tama. Oo. Well, ang thoughts ko lang talaga dyan, ang mahalaga ay masunod ang due process, manatiling patas ang pagdinig, at hayaan na gumana ang mga institusyon ng malaya at walang influensya politikal. Opo. So, sa ngayon, yan po ang mga nasa isip ko regarding sa confirmation hearings. In essence, ito ay isang part lang na talagang part ng proseso na dapat talagang mangyari at para mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng partido na may labas ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga depensa o ang kanilang mga hinaing. Opo, wala kayong pagsisisi sa pagtupad yun ng tungkulin yun 1 year ago, General. Yes. Hindi po, wala ho. Talaga ho, ang sinabi ko kanina, yun ay wala namang walang halong personal na motibo. Yun ay professional lang, utos ng batas, at yun ay kailangang dapat gawin. Pero after uno, nakatanggap kayo ng hindi magagandang salita na hanggang ngayon yata, ano? Talagang ayaw kayong patawarin ng kanilang mga supporter. Wala naman tayong question dyan dahil tanggap natin na talagang may kanya-kanya mga opinion regarding that matter. Pero in this case, the opinion ng mga huwes ng ICC na naglabas ng warrant, that's the one that matters. Oo. And now, kung para ma-overturn ang opinion na yan, di meron naman silang pagkakataon, meron silang mga high caliber, highly paid, and highly placed lawyers na ginagamit para sa kanilang depensa. So, they just do their best dahil ang prosecution naman ay may sarili na namang gala ng mga ebidensya laban sa kanila. Oo. Yes. Ako naman, dahil napag-usapan po natin kahapon din, hindi ba talagang wala pa rin tigil, no? Mismo yung mga death threats po sa inyo hanggang ngayon. Death threats dyan? Oo. Papaano ho ba nyo balak na ito'y harapin? May mga legal ho ba kayong hakbang? Anong gagawin po ninyo? Natural lang lahat yan. At the threats, lahat naman, dadaan at dadaan dyan eh. Isang beses mo lang daan na naman yan eh. So, at the end of the day, yan lang naman ay parte na At least death threat lang kay General Torre. Sinigong death.
ba? Si General Torre, death threat. Si Digong, death na ang kinaharap. Yan ang mahirap. Death threat lang siya eh. Si Digong, kamatayan na ang kaharap niya. Aray ko. Di ba? Eh, yung kamatayan ni Digong, hindi na po nagbibiro. Nasa mga pintuan niya na. Sinusundo na siya, inaamoy-amoy na siya ng mga uod. Di ba? Nagpapaligsahan sila ni Jason sa mata-mataya. Mata-mataya. Maalis-alis. Sino sa atin ang mauuna? Eto o eto? Eto. Dalawa ipin mo? Oo. Minura mo naman yung Lord? Oo. Sino kaya sa dalawang gagong to? Oo. ng trabaho, kasama sa hazard pay yan dati. At yun ay, sa tingin ko naman, pagiging professional lang. Harapin na lang natin yan kung ano man ang kanilang mga ihahain at mga kanilang mga pinagbabantaan na yan. Hintayin natin hanggang sa maging actionable naman on our part. Opo. Nagdeklara po si VP Sara Duterte na tatakbong Pangulo sa 2028. Kung mananalo siya, anak ko siya nung pinakulong o nadala sa dehig dahil sa inyo. Ngayon ba, nag-iisip kayo kung anong preparasyon meron kayo na baka pag nanalo po si VP Sara, ito nga, nakakatanggap na kayo doon sa mga supporter niya? Ay sa akin, ang batas ay batas at ang tama ay tama, ang mali ay mali. Yun na naman ang didiinan natin palagi. Ever since naman consistent tayo dyan. Okay. Yung pong reaksyon nyo, kasi di ba yung mga co-perpetrators naman po na napangalanan, sabi nga talagang sila naman ay todo deny na sila may involvement dito. What are your thoughts? Kasi syempre si Pangulong Rodrigo Duterte on the other hand, sinasabi niya na wala naman din siyang pagsisisi dahil ginawa niya yon dahil bilang pangangailangan ng mga panahon na iyon. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? Yun na nga eh. On one hand, nakikita natin na mismong sabi ni former President Duterte, I am proud of my legacy and my service to my countrymen around the world. Di ba? Mm-hmm. Kaya nga yung service to my countrymen, bakit ngayon parang ang kanyang mismong kaalyado ang nagsasabi na hindi sila involved sa kung ano man yung service na sinabi niya na yun. Diba? So, it's quite perplexing na minsan makapag-isip tayo na proud nga yung pinaka-principal pero ngayon pag tinanong mo ang mga kaalyado niya na ngayon ay supposedly kasama niya sa pag-implement nung service na ito na sinasabi niya War on drugs. na kanyang legacy, na kanyang kinararangal at proud talaga siya sa service at legacy na ito. Bakit lahat ng statement ng kanyang mga kasamahan hindi sila involved at wala silang alam? Mm-hmm. Diba? So ano ba yun? Ano ba talaga? Hindi naging proud naman yung mga kasamahan niya. Baka ito ba'y pagtalikod ba? Tingin ninyo? Ano ho? Ito ba'y pagtalikod ba doon sa sinasabi po ng Panginoon? Kasi parang taliwas na taliwas ang kanila pong mga Wala daw statements. silang alam. Oo. Sweet sense, thank you Well, it is what it is. Nasa sa atin ho ang mga haka at mga opinion regarding that matter. Basta ang sa akin lang dyan is that I did my part. Nangailangan ng implementation ng warrant na yun bilang pagtugon sa utos ng isang competent body na recognized ng bansa natin during the time that the incidents being na pinagreklamo ay ginawa. Kaya sa akin, I did my part and I did it with professionalism at walang personal na motibo kundi talagang pagsunod at pagkalima lamang sa duty. Okay, eto, tanungin na namin kayo sa trabaho mo ngayon na bago, MMDA GM. Ano pong paghahanda natin sa People Power Revolution Anniversary sa February 25? Nako, yan, si General Torre, Gusto ko lang sabihin sa General Torre, tuloy mo na yung pagka-vice presidente mo. Aray ko. Mamadulas ako.
Aray ko. Basta kahit saan ka, General Torre, nakasuporta kami sa iyo, ha? Handa mo yan, General Torre. At saka si General Torre po, nagpapaiyak sa lahat. Handaan nyo, ha? Wala po. Kapag si General Torre nagpagawa sa akin ng kanta, kasi kinakausap ako eh. General Torre, okay lang po ako. Pag nagpagawa sa akin ng kanta yan, ako ang humuli sa anak ng Diyos sa ilalim ng lupa. Ay, malupit ang qualification yan. Ang humuli sa anak ng Diyos sa ilalim ng lupa. Putik, sino makakabura nun? Sino makakatapat nun? Walang makakatapat nun. Di ba? Humuli yan sa anak ng Diyos. Iboto bilang Vice Presidente General Torre ang humuli sa anak ng Diyos. Paano yun? Paano matatapatan yun? Ba nagdebate kayo? Alam mo, ikaw, General Torre, hindi ka karapat dapat. Kasi wala kang kwalifikasyon. Sabihin, General Torre, paano wala akong kwalifikasyon? Bigyan kita ng pagkakataon, mahuli mo ba ang anak ng Diyos? Aray ko. Kaya malupit po yan si General Torre, wala pong katapat yan. Wala pong katapat yan. At kung ano man po ang tataka ni General Torre, nakasuporta po tayo. At kung saan man po si Yuse Claire Castro, nakasuporta po tayo. At kung saan po si Ma'am Lala Soto, nakasuporta po tayo. Ayan na kasi mga naamoy ko eh. Ayan na po mga naamoy ko. Naamoy-amoy ko na yan eh. Yuse Claire Castro, General Torre, Lala Soto, Coco Pimentel, ayan ang mga naamoy ko. Alam naman ako mga napipili ko, mga bigatin eh. Mga mababango. Yan, Yuse Claire Castro, ang number 1. Number 2, Lala Soto, ang aking Vice President, General Torre, ang aking Presidente. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay uborlalala. Nalalapit na silang masira, ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. De, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga. De,
ella un cartón.